maniwala kayo. Scam agad yan. May nagbigay lang po ng code at may tumawag sa kanya. Hmm. Naku, nawala pong lahat ng laman ng account niya. Hindi mo kailangan maging techie para maging ligtas. Kailangan lang natin maging alerto at the same time madiskarte. Sa bawat kanto, sa bawat sulok, may kwentong Pilipino. Kwentong kayod, kwentong pag-asa, at kwentong pera. Ito ang GCash Pera Patrol with Chinky Tan. Dito po magkukwentuhan po tayo at sama-sama natin pag-usapan at hanapin ang solusyon sa mga kwentong pinansyal. Wala pong iwanan. Pakinggan po natin ang kwento ni Mang Ronnie. Mang Ronnie, maraming salamat po sa oras nyo. Magpakilala muna po tayo sa mga taong nanonood po sa atin ngayon. Salamat din po. Ako po si Ronnie San Jose, 64 years old po ako. Retired na po pero dahil sa hindi po ako nakapag-ipon at napunta lahat ng savings ko sa mga anak ko, ako po ngayon ay namamasada sa Grab as boundary hulog at tumutulong sa business ng anak ko. So, Tay Ronnie, ano may paglilingkod ko po sa inyo sa araw na ito? Sa totoo po, gusto ko po sanang matutong gumamit ng mga apps. Sabi po kasi ng anak ko, mas gagaan po ang buhay pagka marunong po ako ng mga apps. Pero po, yung sa mga nababalitaan ko mga scam, parang mas kampante po akong pumila na lang sa mga bayad center. Bakit po? Kayong pa mismo may naranasan na kayo ng scam or pananakot sa online? Muntik na sir. Meron pong nag-text sa akin, block daw yung GCash ko. Meron pang link. Medyo naguluhan po ako noon at hindi ko alam kung totoo. Buti na lang po nandoon yung apo ko. Sabi sa akin, wag mo i-click yan. Nako, tama-tama yan. Huwag tayong basta-basta magkiklik ng mga tinatawag ng link galing sa text or sa email. Kahit mukha siyang legit. Tas meron po akong kaibigan, Coach Jinky. Meron po nagpadala ng code at tumawag sa kanya. Naku, nawala pong lahat ng laman ng account niya. Binigay ba niya yung code? Opo. Ay nako, yung code naman yan, Mang Ronnie, yan ang tinatawag na OTP. Gaya din po yan ng mga password. Hindi natin dapat binibigay yan kahit kanino. Kahit na sabihin taga-bangko siya o taga-GCash. Parang ano yan, susi ng bahay na pinahiram mo. Ay pag binigay mo na, wala na. Mapapasok na nila yun. Ang dami po kasing kailangan tandaan. Alam niyo naman sa edad kong ito, hindi ko na ho kayang sundan o aralin yung mga high-tech na yan. Ako, gets na gets kita. Totoo yan, Mang Ronnie. Pero ito lang, hindi mo kailangan maging techie para maging ligtas eh. Dapat may mga simpleng hakbang lang tayo na susundan. Like for example, simulan natin yung paggamit ng strong password. Okay? Mang Ronnie, wag po kayo gagamit ng parang awa mo na 1, 2, 3, 4, 5, 6 or birthday mo. As maganda yan, may mga big and small letters po tayo nagagamitin para mahirap po makrack ang password. At dagdagan po natin mga symbols like for example, @ hashtag. Oo. Yan, para ika nga protektado tayo. Question, naalala mo pa ba yung password mo? Naku, anak ko po nakakaalam yan. Ay, okay lang po yun, Mang Ronnie. Basta pwede natin i-check yan mamaya pagkatapos natin to. Pag titignan natin kung strong ba talaga password mo, hindi. Next din po, pakiusap rin Mang Ronnie, wag po natin, iwasan po natin paggamit ng mga public wifi. Lalo na kung kayo nagtatransact yung mga sa malls at sa restaurant, nagagamit po kayo, napapasok po kayo sa inyong bank account or let's say sa GCash. Nako, delikado yan. Kasi mas madaling ma-hack po ang information po ninyo. Diba? Pag nasa public wifi. Kung gagamit po kayo, gumamit na lang po kayo ng data. Safe naman po ako, Coach Jinky, sa ganyan kasi ginagamit ko po yung data ng anak ko pag kailangan ko po ng internet. Good practice yan, Mang Ronnie. Ang sunod na tip ko po sa inyo, lagi po natin i-monitor yung mga transaction. O check mo rin yung mga text messages mo. Kung may makita kang mga kahina-hinalang gumagalaw sa account mo, kailangan protektado ka at informed ka. Pero sabi niyo po kanina, wag pong i-click ang mga link. Paano po pag merong nag-text sa akin na nahack daw po yung account ko? Okay, pag tayo po ay nakatanggap ng mga ganong messages, diba, huwag tayong magpanik. I-double check muna natin kung talagang legit siya o hindi. Paano? Pwede natin tawagan directly ang bangko o yung institusyon para makasigurado tayo na talaga sila yun. Meron po bang mas madaling paraan imbes na tatawag po sa bangko? Ay opo, marami na po mga kumpanya ngayon katulad po ng GCash. Hindi sila magsesend ng mga text messages na may link. Okay, kahit na tungkol sa inyong account or transaction. Kapag may nakikita tayo na link
At sabi, galing sa GCash daw ito. Nako, maniwala kayo. Scam agad yan. Nakakaba kasi pag makatanggap ka ng ganun text, parang gusto mo kaagad i-click po yung mga link. Kasi ang gusto talaga ng mga scammer na magpanik ka. Bibigyan ka ng sense of urgency. Mawawipe out na yung account mo, mauubos daw yung pera mo, aapurahin ka. Ang kailangan talaga, una maalam, mahinahon at huwag mag-apura. Mang Ronnie, marami na tayong pinag-usapan pagdating po sa online safety. Pero yun nga, gusto ko lang ipaalala sa iyo. Number 1, hindi magpapadala po ng link sa SMS ang mga legitimate na kumpanya. Pag may link, fake po yan. Number 2, huwag natin ibibigay ang ating OTP, yung one-time PIN kahit kanino kasi susi yan ng bahay natin. Pangatlo, siguraduhin natin malakas po ang ating password. Small letters, big letters, or mga symbols. Pang-apat, huwag tayong gagamit ng public. Wi-Fi. Yes, very good. Lalo na pag gumagamit tayo ng mga e-banks or wallet. And last but not the least, i-monitor natin ang ating transaction sa mga SMS, di ba? Para sigurado na safe po tayo. So ngayon, Mang Ronnie, medyo mas kampante na ba kayo sa pinag-usapan po natin? Hindi ko naman po masasabi na expert na po ako, pero hindi na po ako padadala sa mga text at mga tawag. So ngayon, 'di ba? Hindi ka na matatakot, 'di ba? Kasi alam mo na, 'di ba? Yan ang unang hakbang talaga. Unting-unti mababawasan ang ating kaba, 'di ba? Madadagdagan ang ating kaalaman at diskarte at mapoprotektahan mo ang iyong sarili. Again, hindi mo kailangan maging techie para maging ligtas at protektado. Kailangan lang natin maging alerto at the same time madiskarte. Okay, Mang Ronnie? Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Kaya sa inyo mga nakikinig at nanonood dyan, huwag na kayong magpatalo sa kwentong pera. Ang GCash Pera Patrol with Chinkitan ay laging nandyan para tulungan kayo. Ikaw, ano ang kwentong pera patrol mo?